Pasok. Mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman tayo sa, sa Station 3. Kahapon po nandito tayo nag-vlog. Tapos, ngayon po mga kaisla, tingnan nyo po, yun yung sinasabi ko po na talagang maubos din to. Kasi dito kasi tulong-tulong na rin dito sa, sa Isla ng Boracay. Lahat ng association at sa mga tauhan ng mga LGUs po ay tumulong talaga na para malinis yung mga kahoy. Kasi po ngayon natin mga kaisla, yung weather natin ngayon, kumalma yung abagat pero dire-diretso pa rin yung abagat. Pero yung weather natin sa araw naman na ulan, wala tayong ulan. So na apat sigurong araw na o lima na wala tayong ulan. So talagang mainit. So yung mga kasla, kasi yung dumi kasi natin na dito na nakarang araw, mga apat na araw na din na sunod-sunod na talagang kinukuha to. Hindi po basta-basta makuha kasi iba kasi hirap ipasok dun sa sako tapos sa plastic kasi sinesegregate po bago muna itapon doon sa tapunan kasi ito po sinesegregate para ikarga doon sa tracking para iba-iba kung kahoy po ay kahoy, plastic la ay plastic. So yun lang yung ano yung hirap ipasok dun sa sako yung mga kawayan. Kasi yung kawayan kasi hirap ipasok. So ginagawa na lang inaputol-putol lang para ipasok sa mga sako, plastic. Kasi dito mga kasla, talagang malinis na ito. So dito naman na part, ito na lang natira. Ito na lang natira mga kasla. So mula dito, pagtapos dito ng mayroon pa natira, ito naman kasi mga kasla, kasi hirap ipasok sa sako. Doon yung iba oh, yung sa plastic. So yun po, ay mawawala din to kasi kukunin din to mamaya. Kukunin. Ito kasi kawayan, hirap ipasok sa plastic kasi napupunit yung plastic. So mula dito, ang haba na lang ay 40 meters. 40 meters lang siya, maiksi lang. So mula dyan no, sa unahan, wala na hanggang Dimol, wala na. Ubos na lahat. Kasi ito kasi mga isla, yung isla natin, hindi rin natin pababayaan. Kasi aklain mo yung mga isla kasi mayroong turista din na nagtumutulong na kumukuha kasi concern din siya sa isla ng Boracay. Yung iba nagbo-volunteer. So yung ganda rin tingnan na kahit ang mga turista natin pumupunta dito kasi minsan kasi pag first time nila sa Boracay na nagulat na bakit mayroong mga kahoy. So i-explain naman namin na kasi gawa ng bagyo, yun ay bumabagsak dito sa galing baha yung mga kahoy-kahoy. Kasi wala naman plastic mga isla eh. Karamihan lang talaga kahoy, kawayan, buko, tapos yung niyog. Yun lang, yung damo-damo galing sa corals. So yung mga isla wala na. Ito na dito. Ito, wala na. Kasi mayroong kahoy dito malaki na karang araw, binako. Ginawa, kinarga sa tracking. So, yun nga wala na. Mula dito mga isla, yung mga turista. So mula dito
hanggang Dimol wala nang dumi. So except lang po yung maliliit na damo-damo nakikita nyo. So yun lang mga isla. Tayo pa ay tuloy-tuloy na lang. So salamat po sa sa panonood mga isla, sa mga concern nyo. So mag-shoutout muna ito mga isla. Shoutout pala kay kay Sir Ding Ordonez, kay Sir Noel, Ma'am Victoria, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga secret viewers ko diyan nanonood lagi. Maraming salamat sa suporta. Sana po ay bago ang lahat po ay bago kayo mag-live sa sa panonood. So please like, share and subscribe na lang po. Pa-share na lang sa mga kaibigan po mga kasla. So malaking tulong po sa akin ito kasi kahit papaano po ay mayroon tayong nakukunan dito na pang bills lang. So sana po ay lumaki pa yung yung channel ko po. So hangga't kaya ko po mag-walking, ipakita ko po sa inyo yung daily ko na paglalakad dito sa isla ng Boracay. At least po tayo ay naglalakad na rin kasi nakarang araw talagang struggle yung ating katawan kasi napansin nyo po yung maiksi yung video ko kasi hindi ako mapaglakad na nakarang araw, mga last month ata yun. Pero hanggang ngayon mga isla mayroon pa tayong naramdaman kasi namamanhid pa yung pa ako kasi sabi nga ng ating therapy na ilakad ko daw tuloy-tuloy. Kaya yun nga mga isla, thankful ako doon kasi mula na station 3 naabot ko na yung yung grotto. So hindi po yung mabilis yung lakad ko, talagang unti-unti lang siya. Tapos yung ginagawa ko mga isla, pag once napagod ako ay nagpapahinga ako muna. Pahinga ako ng 15 minutes para hindi tayo mapagod. So yun nga mga isla. Shout out na lang po sa inyo lahat at God bless po. So tayo po ay maglakad papuntang Dimol kung saan tayo abot. Sana po isamahan niyo po ako sa paglalakad. Happy viewing po. So tingnan niyo mga kasla, di ba? Ang ganda na yung natin. Kasi talagang sir ang kasi hirap talaga pag once magabagat kasi yung bagat po kasi mga kasla. Bagyo yung natin na strugglean kasi yung lumot okay lang yung lumot. Yung lumot mga kasla, okay lang kasi yung lumot kasi pag once nakuha doon ay nilagay sa puno ng niyog, siya din ay natutunaw. Natutunaw din siya. Tapos hindi po yun kinakarga sa tracking mga isla kasi po ay kinukuha ng pag once na kukunin natin tapos ikarga sa sa tracking. Siya pa ay nababawas dito kasi yun nga sabi ng powder daw ng ng buhangin. So yun po ay pag once na ilagay sa puno parang abono daw. So iwan ko lang. So yung totoo na yan. Hindi naman tayo yun doktor na machicheck ng mga dumi o So yung mga kasla, dito sa Station 3 maganda yung buhangin slope. Pero yung mga bakas lang nakuha mga kasla na natira nila. So talagang normal lang po yung mga dumi na mga damo-damo. So yun yung yung kaibahan ng ng abagat saka amihan. Kasi yung abagat mga kasla talagang mahaba yung season niya. 6 months. Akalain mo yan yung habagat mag-start siya ng minsan dumadating siya ng May, tapos start na ng June hanggang November. December yung mga isla, medyo malakas pa yan Kung depende po kung may mga bagyo pa. Kasi yung lumot mga isla, lang naman 3 months. Pero yung lumot kasi may option naman tayo maligo kasi yung lumot madali lang, lakaran mo lang tapos pwede ka rin nanligo. Ito kasi yung mga kahoy na to yun rin, likado rin sa mga paa pero kailangan linisan. So dito tayo makasta sa Paradise Garden. So medyo madami yung turista nila dito.
Dito mga isla, yung turista dito, Pinoy. Alas Pinoy. Mayroon naman po rin yan mga isla. Dito mga isla, oh, ang buhangin natin. Puting-puti yung buhangin. Dito si Babaw. Oh. Tarang dito kasi sa Station 3 mga isla, maganda yung buhangin dito. Yung sa Station 1, powder. Kasi nakakaiba kasi yung buhangin dito. Mula Station 3 hanggang 1. Dito banda sa Station 3, medyo may pebbles ng medyo may bato-bato konti. Pero yung doon sa Dimol, paunti-unti na rin na papuntang Station 1. Yung Station 1 nakakaiba kasi talagang powder na talaga doon. Powder na powder yung buhangin. Saka nakaiba kayong yung isla ng Boracay kasi walang bato na malalaki na matalas na talagang hindi makita dito. Except lang yung mga isla kung amihan na. So yung mga bato sa ilalim parang kasi kinukuha na yung buhangin para ibalik dito. So dito mga isla, yung sa Station 3, normal yung buhangin dito kasi biglang tumaas na rin dito. Yung niyog normal na. Hindi katulad po ng Dimol kasi doon po mababa na part. So kinukuha ng tubig. Ito kasi slope. Kaya konting konting high tide, talagang ibalik niya yung buhangin. So dito tayo makaisla sa Calypso. So malapit na tayo sa boundary ng 213. So dito makaisla may mga turista din dito ng mga foreigner. So malapit na tayo sa La Carmela. So yung mga isla, nandito tayo sa La Carmela.
Waki, waki. One, two, three. Dahil naman yan. Banlas ha? Nabaw na lang dyan pag-abot mo sa may bahoy ng bangka. May panday eh? Kayak ma. Kayak. May bangka kasi mga isda doon, no? Daming isda na huli. Pasok, pasok. Ito kasi mga isla, habang napipicture nag-joke sila. Si Carlos Yulo pala to eh. One, two, three. Nag-isang kamay. Welcome. One, two, three. Pagkain yung bag mo, mano, baba mo. Oh, tinginan, tinginan, tinginan. Yeah! Tinginan, saan tinginan naman dyan? Nakakaraman! Ay, kinikilig na ay. Ano kayo? Ano yung pwede? Turang kuya. Buhay mo, tanda. Kilig lang yan. Ang daming isda mga isla, oh. Ang dami nilang nakuha ng ano, tamban. Tamban ata yan. Ang dami. Dito lang yung mga isla sa harap ng Boracay yung nangingisda dito. Lambat. Oh, nagayan to ang ano, paddleboard, oh, mabakal. Mabakal. Ha? Pambar. Oh, pambar. So, dito tayo mga isla sa Yunan Palma.
Dito mga kaislaw sa tapat ng The Palms, mayroon dito naliligo din mga turista. Kasi ito mga kaislaw yung nakita yung itim na yan. Kasi gawa din yan ng high tide na. Mga damo-damo lang mga kaislaw. Yung nga, madami na yung turista natin dito naliligo. Karamihan dito ano, mga balikbayan na mga turista. Mga balikbayan mga kaislaw. Diretso tayo mga kaislaw. So nandito tayo mga kaislaw sa Mandarin Bay.
So dito makasla sa Regency. Yan ang Regency. Medyo malinis na. Medyo malinis makisla. Wala na halos na mga dumi dito. Mga kahoy wala na. Nandito tayo mag-isla sa ano, sa Ombar. Tahimik na Ombar. Ito yung bar na walang pahinga. Except lang ganitong oras kasi yung open nila dyan mula ng 3 o'clock in the afternoon hanggang umaga.
Yeah, I love you, Lilo, when we're there. I think it's so nice. So malapit na tayo makaisla sa, ano, sa Dimol po. Dito kasi mga isla, ang mga turista dito sa uptown, foreigner dito nakastambay. Kasi dito sa sa Dimol, ito lang naman yung front na mayroong beach dito sa uptown na to. Tapos diyan sa banda sunahan, so sa saluban yung mga hotel. Tapos sa dito banda sa Rico Cunat, yun lang naman yung mayroong beach doon. Tapos katabi niya yung sun. Yung Crystal Sun na hinan. So mga kaslaw, nandito na tayo sa Dimol. So dito banda may mga turista. Ito kasi makulimlim dito yung yung mga niyog. Makaslaw, napansin niyo po mayroon pang itim na yan. So yun yung mga damo-damo na bakas na kinuha na yung nakarang araw yung mga kahoy. Tingnan niyo sa Dimol, wala na halos dito mga kahoy na. Malinis na hanggang station 1. Medyo tahimik dito sa Epic Farm mga kaslaw. So walang halos turista dito kumakain. Medyo tahimik dito. Asa ta sunod? Asa sila tiging din yun? Pag ganito kasi oras mga kaslat, 11 o'clock, wala halos turista. Kasi iba-iba yung mga activities nila. Tapos pagdating naman ng alas 4, alas 5, yun. Doon na natin makita lahat ng mga turista nandito. Parang pista yung white beach natin paghapon. Pag ganito kasi, iba kasi na mapapahinga, matutulog. Kasi yung iba may hangover pa. Yung iba may mga planong activity, island hopping, so ibang activity din. So pag once na hapon kasi mga isla, close kasi ng ng activities natin, except lang ito sa sa sailing boat hanggang sunset. Yung ibang activity alas 5 wala na, cut off na.
Kaya mapansin natin na wala halos turista kasi talagang kanya-kanya kasi gawain ng mga turista dito pag once na ganitong oras. Minsan iba kumakain. Talagang pag sunset kasi, lahat na busy, manonood din ng mga sunset, kung mayroon tayong sunset, tapos picture, tapos ng ceiling boat. Kaya mga turista natin, dito na yung yung punta nila sa White Beach. Kasi parang last option nila din na activity na picture na lang pag once na mag-sunset. Ito yung Crystal Hidden Makislao. Huwag bangit sa cellphone. So nandito na tayo makasta sa sa Station 1. Wala. Wala din.
ganito kasi mga isla. Minsan kasi, yung mga workers nagtatanong kung saan maraming bisita, kung saan banda. Yung nga ay lahat ng mga, halos karamihan ng mga isla. Yung mga workers dito na ano, parang nawawalan din ng income kasi nga gawa ng ano, ng bagyo. Tapos sa bagat pa, nakarang araw, na bagyo, Inday. Tapos yung iba kasi yung mga staff na ng mga ibang hotel, may first lift pa. So yun, kasi pag bagat season, nababawas ng mga staff. Tapos yung ibang mga workers, umuwi sa kanila, babakasyon. Kasi nga, gawa din ng off season, wala masyadong turista. So ganito, mga siling boat, oh, tambay lahat. Tambay. So mamaya pa yan, mga alas 5. Depende rin pag marami yung mga turista na gustong sumakay dyan. Kahit paddleboard mo guys, oh, kayak wala din. Walang guys? Walang guys? Oo, di ba? Walang guys. Zero. Kasi ito mga guys, ito yung sa kanila. Oh. So dito tayo mga guys, sa Kahoy na. Mayroon na rin pailan-ilan yung mga turista tayo ng tumatambay na mamahinga. Minsan kasi mga guys, pag may turista dito, naglalatag ng banig, dito natutulog. Kasi maganda dito, malamig. Tingnan yung white fish mga guys, walang halos tao. Ganda tingnan. Parang 1890s. Magiging dito. Nandito na tayo makasla sa Jonis banda. Jonis, oh. Ito makasla, oh. Kinain ng tubig yung ano, yung buhangin. Kinuha dito yung ano, yung buhangin, oh. Pero ano makasla, magpagtagka ka kasi ito kasi yung recraft na to matibay. Kahit anong laki ng alon dito, kasi ito hotel to eh. Kahit anong laking ng alon dito, tapos malakas na magat, hindi natitibag. Ito, matibay. Siguro maganda yung pakagawa ng engineer nito. Kasi depende lang naman sa mga engineer makasla. Talagang hotel to eh, ito. Hotel to. Tapos may bar yung sibabaw. So matibay. Ito kasi yung sunahan walang recraft. Kaya sako lang yung ano, yung ginagawa. Ito para makislaw.
Dalawang magkupol na yung bisita. So ito kasi mga alas 5 pa to yung makaroon sila ng turista. Ito naman yung ano, yung Sunnyside mga isla. Ito pa yung sinasabi ko ay hindi yan nawawala ng ano ng turista kumakain diyan. Mas babaw. So hindi yan nawawala ng turista diyan. Marami kumakain. Kaya marami kumakain diyan. Dali mga ano, may TikTok. Magaling may TikTok mga isla. Yung mga Pinay kasi marunong magsumayaw, magaling. Tapos sa TikTok, number 1 yung mga Pinoy sa TikTok. So yung mga isla, nandito na po tayo sa, ano, sa Grotto Banda. At least naabot natin ng mga isla sa paglakad. Kasi ginagawa natin mga isla pag once na mapagod na tayo, pahinga muna tayo sa tabi. So hindi tayo makasla umakyat yan kasi para hindi mabasa yung paa natin. Kasi kalahin mo naman haba yung lakad natin mula Station 3 hanggang dito. So hirap naman yung paa natin kasi yung problema natin sa naramdaman sa paa. Para hindi tayo mabasa makasla, dito lang tayo. Ay, yung main line, outside of the... So yan pa mga isla. So buti nga lang mga isla kasi hindi malalim yung tubig. Kaya wala ring alon. Kaya kaya ng ano ng mga turista natin umakyat diyan. So ito iba nakakayat dito. Gabriel! Gabriel!
So yung mga kasla, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. God bless for everyone. Bago pong lahat, please subscribe and share. Babu, see you next time.